Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Bagyong Ophel nakapasok na ng bansa, Bagyong Pipito nagbabanta. Magkakasunod na bagyo, hindi na bago, ayon sa Pag-asa. Tulong mula sa pamahalaan, tuloy-tuloy pagtitiyak ng Marcos administration. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo, mga major dams sa bansa na nanatiling nasa normal level. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ang pagbibigay ng one-time grant rice assistance sa lahat ng military at uniform personnel. Una po sa ating mga balita, matinding sinalanta ng Bagyong Nika ang ilang lugar sa Northern Luzon kung saan pinakaapektado ang probinsya ng Isabela at Cagayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Abby Malanday ng PTV Manila. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Luzon, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Pinakaapektado ng bagyo ang probinsya ng Isabela at Cagayan, kung saan maraming residente ang lumikas na habang ang ilan ay nasa ikalawang palapag o bubong ng kanilang bahay. Sa Tuguegarao City, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Sa kuha ng drone unit ng Cagayan Provincial Information Office, halos bumong na lamang ang makikita sa ilang kabahayan sa Sentro 10 Tuguegarao City. Sa Kinawegan Elementary School naman sa Bugay South District, nananatili pa ring abot-tuhod ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Umapaw naman ang bahang ito sa isang palayan dahilan para hindi na makadaan ang ilang residente. Kitang-kita naman sa mga larawang ito ang matinding pinsala sa mga ari-arian sa Isabela na iniwan ng Bagyong Nika sa ilang mga kalsada na hindi pa madaanan. Habang isang gusali ring ito sa Isabela, tila naging abandoned building dahil sa nagbagsakang mga yero at sanga ng mga puno. Sa ngayon, kahit hindi pa nakaka-recover sa Bagyong Nika, isa namang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Ophel. Inaasahang tutumbukin ng Bagyong Ophel ang Northern at Central Luzon, kung saan kabilang ang Cagayan at probinsya ng Isabela. Mula sa PTV Manila, Abby Malanday para sa Balitang Pambansa. Pumalo na sa mahigit 10 bilyong piso ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahan tataas pa ito dahil sa epekto ng Bagyong Nika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lasigas ng PTV Manila. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang agarang tulong para sa mga magsasakang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa pinakahuling datos ng DA, umaabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Christine at bagyong Marce. Mula sa nasabing halaga, halos 60% o katumbas dito ay mula sa pananim na palay na aabot sa 6 na bilyong piso. Yung mga commodity banner programs po ng Department of Agriculture ay meron po yung mga buffer seeds in every region. So yun po yung pangunahing minomobilize natin so that we could provide immediate support. But as to pag na-clear na no, and they would really assess kung ano yung extent ng damage, we are also accepting proposals for rehabilitations na pinapasok naman po namin under the Quick Response Fund. Inaasahang tataas pa ang danyo sa agrikultura lalo pat katatapos lang din manalasa ng Bagyong Nika. Dahil dito, malaki daw ang posibilidad na bumaba ang produksyon ng palay sa bansa. Samantala, hindi na bago ang nangyayaring prosesyon ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa isinagawang Quezon City Journalist Incorporated Forum, sinabi ni Annalisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa, na nangyari na daw ito noong taong 1951 kung saan umabot pa sa 7 ang tumamang bagyo. 6 na bagyo naman ang pumasok sa bansa sa kaparehong buwan noong taong 1948. Giit ni Solis na ang nararanasan ngayon ng bansa
ay La Nina-like condition kung saan tumataas ang probability ng ulan mula sa bagyo. So sa ngayon nakikita po natin yung sunod-sunod na bagyo na nakikita natin. Ito po ay embedded dun sa Intertropical Convergence Zone. So ibig sabihin po medyo napaka-active ng ITC set natin dahil usually po ito po yung breeding places ng tropical cyclone. Nitong buwan ng Nobyembre, 3 magkakasunod na bagyo na ang pumasok sa PAR, kabilang na ang bagyong Marce, Nika at ang bagyong Ophel. Paalala ng Pag-asa, patuloy na maging alerto dahil inaasahang 2 hanggang 3 bagyo pa ang tatama sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Mula sa PTV Manila, ako po si Ryan Lisiges, Balitang Pambansa. Nagbigay ng tulong ang Meralco sa kanilang mga customer na nasalanta ng bagyong Christine, Leon at Marce. Ayon kay Joe Zaldarriaga, head ng Corporate Communications ng Meralco, ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Energy Regulatory Commission o ERC. Bilang tugon, agad nagpatupad ang Meralco na ipagpaliban muna ang mga disconnection activity hanggang sa katapusan ng taong ito. Bukod dito, nagpatupad din ang Meralco ng installment payment arrangements sa loob ng 6 na buwan para sa mga customer na may bill ng Oktubre at Disyembre. Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, and Quezon City, and those with a consumption of less than 200 kilowatt hours a month. And as I mentioned, immediate suspended disconnection was undertaken, and this will be until December of 2024 or end of the year. Inanunsyo ng Pag-ibig Fund na bukas sila sa pagtanggap ng aplikasyon para sa housing at calamity loan para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Isa ang bahay ni Merlita sa Tandang Sora, Quezon City sa mga nalubog sa baha sa paghagupit ng mga nakaraang bagyo. Dahil dito, nasira ang ilang bahagi ng kanilang tahanan. Nalubog din sa tubig ang tindahan ng ulam na pangunahing pinagkukunan niya ng pagkakakitaan. Bawat bagyo pong dumarating dito, kaunting ulan lang po, minutes lang, andito na po agad ang baha. Dahil yung creek po natin ay medyo parang lumiit na. Kaya lahat po kami dito ay ang mga gamit namin, rep, mga nakalutang. Isa lamang si Merlita sa mga Pag-ibig Fund member na mabebenepisyohan ng calamity loan ng Pag-ibig Fund. Inanunsyo kasi ng ahensya na bukas sila sa pagtanggap ng aplikasyon para sa housing at calamity loan para sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Nasa mahigit 400,000 individual na biktima ng kalamidad ngayong taon ang natulungan na ng ahensya sa pamamagitan ng halos 6 na bilyong piso mula sa Pag-ibig Calamity Loan. Meron tayo ngayong 1-month moratorium na available for housing loan borrowers na naapektuhan ng bagyong ito. So kung na-damage po ang isang property ng isang miyembro na nabili niya sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, may insurance ito, Sir Director Enver Servien, para makatulong sa kanyang pagpaparepair. Sa ngayon ay may mahigit 16 million na active members ang Pag-ibig Fund. Mahigit 80 bilyong piso naman ang halaga ng housing loan na nai-release sa mahigit 60,000 members. Pumalo sa halos 100 bilyong piso ang member saving, habang halos 40 bilyong piso ang net income. At sumipa naman sa mahigit 1 trilyong piso ang naitalang kabuuang asset ng Pag-ibig Fund. Pagka po kayo'y naging miyembro ng Pag-ibig Fund, ibig sabihin po ay kayo po, Director Ember, ay nag-iipon para sa inyong kinabukasan. Patuloy ang Pag-ibig Fund sa pagsusulong ng flagship program ng gobyerno, ang Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Housing o 4PH program. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na patuloy na suportahan at tangkilikin ang kanilang mga programa. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Nananatili pa rin walang supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Isabela kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Wala pa ring supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Isabela sa mga oras na ito matapos silang bayuhin ng bagyong Nika kahapon.
Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 2, sa lakas ng hangin at ulang dala ng bagyong Nika, maraming puno ang nabuwal, gayon din ang mga poste ng kuryente at nabatid na power lines. Hanggang kagabi, mahigit 2,000 pamilya na katumbas ng mahigit 6,000 individual ang inilikas sa maligtas na lugar na karamihan ay mula sa coastal towns ng lalawigan. Umaabot din sa 21 tulay at 2 kalsada ang hindi madaanan matapos umapaw ang Cagayan River at mga tributaryo nito. Sinimulan na rin ng Magat Dam sa Ramon Isabela ang magpakawala ng tubig sa pamagitan ng isang gate nito at ngayong alas 6 ng umaga, dinagdagan ng gate opening na isa pang metro dahil sa malakas na tubig na pumapasok sa dam. Dahil dyan, inabisuhan na ng dam ang 55 barangay mula sa 9 na bayan ng Isabela na nasa low-lying areas upang maging alerto sa posibleng pag-apaw ng tubig. Samantala, maagap naman nagsagawa ng road clearing operations ang PNP, BFP, Sundalo, mga LGU at rescue groups kahapon sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan matapos humarang ang mga natumbang puno at inilipad na mga yero. Dahil maraming istruktura ang nasira, kabilang na mga paaralan, simbahan at mga opisina, suspindido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw sa lalawigan. Nakatakda rin isagawa ngayong araw ay isang pagpupulong ng Cagayan Valley Regional DRRMC upang tayain ang sitwasyon lalo na't nagbabanta ang isang malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela dahil sa mabilis na pag-apaw ng Cagayan River at mga tributaryo nito. Mula sa Radyo Pilipinas, Tugagaraw, Teresa Campos nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Nag-ikot ang ilang opisyal ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila para tingnan ang murang bentahan ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Katunayan, personal na binisita ng DA officials ang ilang pamilihan sa Metro Manila upang matiyak na may mabibiling murang bigas ang mga consumer. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na ginawa ang inspeksyon para matiyak kung nasusunod ang kasunduan ng DA at Local Market Association ukol sa 3 hanggang 5 pisong markup sa bentahan ng bigas. Nakita naman po namin na meron po tayong nakitang 42, may 45. Tinignan namin kung may stock po yun. Sabi naman nila may mga stock naman pero depende pa rin kung ano po yung dating ng presyuhan ng stocks na yon. So sabi naman po namin patuloy naman pong susuporta ang DA para po ma-ensure natin na talagang meron po tayong mga murang bigas na pwede nating maibenta sa merkado po. Wala namang problema para sa mga rice retailer na magbaba ng presyo ng itinitinda nilang bigas pero hirit ng mga ito sa gobyerno, tulungan silang masuplayan ng murang bigas upang matiyak din ang murang presyo nito sa merkado. Sana bibigyan tayo ng government ng mas mababang bigas. Supply. Para noon, maibigay natin sa mas mababa yung mga kailangan ng mga tao. Bilang tugon, tiniyak ng Department of Agriculture na magkakaroon ng direktang ugnayan ng mga nagtitinda ng bigas sa mga rice importer o trader na magsisilbing supplier ng murang bigas. Meron po kami pwedeng i-connect sa kanila para po mabili nila ng hindi na po ganun kadaming traders yung dadaanan pa. Kasi kung madaming traders na naman or wholesaler trader, nadadagdagan po kahit pa piso-piso yung nadadagdag per sako na yan, nadadagdagan pa rin sa consumer. Sa consumer pa rin po yung balik nun. So yun yung magiging commitment natin sa kanila. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Puno na ang mga silid-aralan sa ilang eskwelahan sa Tuguegarao City na ginawang evacuation centers kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency Region 2. Nasa 43 classrooms ang kasalukuyang bukas sa Anafunan Integrated School sa lungsod ng Tuguegarao bilang pansamantalang tuluyan ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng pagbaha. Ang mabilis na pagtaas ng tubig mula sa Cagayan River ang nagudyok sa kanilang paglikas. Ayon kay Norma Magtulis, residente ng Anafunan East, kahapon pa lang ay nagsimula na silang lumikas sa evacuation center sa pangambang abutan sila ng tubig baha sa kanilang bahay. Kahapon po, ng alas 6, first evacuation po yun. Nag-commute na lang po kami para madali kasi may mga bata po.
Samantala, ayon kay Josephine Cacacho, ang Project Development Officer 2 ng DRRM, nasa 142 pamilya o mahigit 500 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa evacuation center. Iba-ibang barangay to, Linaw. Meron na ring anak ko nandito. Meron din konti na pumunta na from Buntun and Bagay. So, ayon naman kay Josephine C. Balad, Principal 4 ng Anafunan Integrated School, puno na ang lahat ng classrooms sa Anafunan. This morning, there was 5 families na humabol with PWD. So who am I not to get them? So I opened another room. So Upang masiguro ang kaligtasan ng mga evacuee, may mga staff mula sa DOH, DSWD at kapulisan na nakaantabay upang magbigay ng mga bitamina at pagkain sa mga inilikas. Patuloy din ang paglilibot ni Mayor Myla Tingke sa mga evacuation center at mga lugar na nabaha upang siguruhin ang kanilang mga pangangailangan at kapakanan habang sila ay nasa evacuation center. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Tugigaraw sa mga residente na ibayuhin ang pag-iingat at laging maging updated sa lagay ng panahon dahil posible ang pag-apaw ng tubig sa mga ilog, particular na dahil tumataas ang level ng tubig sa Buntun Bridge. Mula sa Philippine Information Agency, Cagayan Valley, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Nagsagawa ng isang workshop ang pamahalaang lungsod ng Navotas sa pakikipagtulungan sa Philippine Information Agency o PIA para sa ilang miyembro ng kanilang barangay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jomalyn Doctolero mula PIA NCR. Upang mas mapabuti ang pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa mga Navoteño, ang pamahalang lungsod ng Navotas sa pakikipagtulungan sa Philippine Information Agency NCR ay nagbigay ng isang workshop sa mga Navotas Barangay Information Officers. Ang workshop na may temang Social Media 101, Maximizing Social Media Presence for Beginners, ay naglalayong linangin at pataasin ang kakayahan ng mga Navoteñong Barangay Information Officers sa pagbibigay ng napapanahon, angkop at tamang impormasyon sa kanilang komunidad sa pamagitan ng social media. Bilang mga public servants, tayo po ay tulay or instrumento ng ating pamahalaan para mas maipadama, mas may parating sa ating mga mamamayan ang pagmamalasakit, pagkalinga at pagmamahal ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Goal po namin na mas ma-improve pa po ang service namin may bibigay sa ating mga constituents. Sa nasabing kaganapan, binigyang diin din ni Navotas Vice Mayor Tito Sanchez ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa bawat post. Basta totoo, makabuluhan ang mensahe. Maging mapanuri tayo sa mga impormasyon at iwasan anumang makapagpapalagana ng maling balita. Ang nasabing pagsasanay ay masusundan pa ng iba pang mga workshop, kabilang ang video editing at ang pagbuo ng Barangay Information Officers Network o BAYON. Ang BAYON ay isang inisyatiba ng pamahalaan upang mas maipaabot ang tamang impormasyon sa mga komunidad. Sa pangunguna ng PIA, nais nitong makabuo ng Barangay Information Officers Network sa buong bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng BAYON sa mga rehiyon ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Samantala, naglaan na ng 7 milyong piso ang Presidential Communications Office para sa paglikha ng BAYON sa Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at Caraga. Bukod pa dito, mas magkakaroon ng mas maraming kolaborasyon ang Philippine Information Agency NCR at Metro Manila LGUs sa pagpapaabot ng tama at napapanahong impormasyon para sa mga Pilipino. Mula sa PIA NCR, Jomalyn Doctolero para sa Balitang Pambansa. Tampok sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Davao Occidental ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Karina Cayon mula sa PIA Region 11.
Sa pagdiriwang ng ika-9 na anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng Davao Occidental, ibinida ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa 1,000 magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng kalamidad nitong taon. Sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and their Families ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Davao Occidental ang 10,000 cash assistance sa bawat benepisyaryo. Isa sa mga nabigyan ng tulong pinansyal ay si Josephine Macalawa na ang pangunahing pangkabuhayan ng pamilya ay ang pagsasaka. Dako kay pasalamat ma'am sa hinabang nga among nadawat. Katabang po sa among pamilya ma'am nga makapalit ng taon mig mga pangkonsumo para sa among uma ma'am. Nya pangpalit ng taon na mog abono o kanang spray po ma'am. Namahagi din ang kagawaran na agham at teknolohiya sa Davao Occidental ng 88 sets ng sun-drying trays sa 11 people's organizations. Samantala, pinagmalaki ni Governor Franklin Bautista sa kanyang State of the Province Address ang mga napagtagumpayan at nagawa ng kanyang administrasyon sa larangan ng infrastruktura, edukasyon, kalusugan at social services. Our dedication to upgrading our roads, bridges, and public transportation systems has led to enhanced connectivity for everyone. We have put significant resources into our educational institutions to guarantee that each child can receive high-quality learning experience. Hinikayat ni Bautista ang aktibong partisipasyon at pagkakaisa ng mamamayan sa pagpapatuloy ng kaunlaran sa lalawigan. Ang Davao Occidental ay pang-81 probinsya ng Pilipinas. Mula sa Philippine Information Agency Davao, Karina Cayon para sa Balitang Pambansa. Binabantayan na ng Pag-asa ang magiging epekto sa bansa ng bagyong Ophel. Samantala, level ng tubig sa iba't ibang dam sa Luzon bumababa na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Benji Dorango ng PTV Manila Live. Benji? Sheila, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika. Yan yung makikita yung letter S dito sa satellite image na makikita nyo sa aking likuran. At habang mas lumakas naman ang severe tropical storm ng bagyong Ophel, ay bukas unti-unti naman na natin itong mararamdaman. Sa alas 5 heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa ngayong hapon, heavy to intense rain ang mararanasang bukas ng hapon hanggang Huwebes ng hapon sa Isabela. Moderate to heavy rains naman sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Malakas na hangin naman ang mararanasan sa Catanduanes. Mas malalakas sa pag-ulan naman ang mararanasan Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon. Intense to torrential rains ang mararanasan sa Isabela at Cagayan. Heavy to intense rain sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Moderate to heavy naman sa Ilocos Region, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, habang malalakas na hangin naman sa Quezon, Batanes, Pulilio Islands, Camarines Province at Catanduanes. Hindi pa makakapahinga, Sheila, sa ulan, sa hangin at posibleng baha ang mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon sa mga susunod na araw. Dahil sa mga oras na ito, ang bagyo ay tinatayang nasa 780 kilometers east of Virac, Catanduanes. Taglay ang lakas na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at 115 kilometers na pagbugsong hangin. Tumatakbo ito sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng landfall, Northern o Central Luzon, Huwebes ng hapon o Huwebes ng gabi. Pero may good news tayo, Sheila, kahit pa may ilang pag-ulan na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, sinabi ng Pag-asa Hydromet na bumababa naman ang water level sa iba't ibang mga dam sa Luzon. Ang Magat Dam na maaaring makaapekto sa Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan, malayo pa sa spilling level. Gayun din ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan nananatili sa normal high water level. Bagamat mataas ang inflow o dami ng tubig na dumadagdag sa mga dam na ito, gradual naman o paunti-unti ang pagpapakawala ng mga tubig pababa sa mga river systems. Matatagalan pa bago na mapuno at hindi rin na makakaapekto ito sa pag-apaw ng mga babagsakang ilog. Liban na lamang kung magbabagsak na matinding ulan ang paparating na bagyong si Ophel, sa pagtataya ng DOST Pag-asa, nasa 100 to 200 millimeters ng rain ang pwedeng ibagsak
ng paparating na bagyo sa loob ng 24 na oras. Mataas na rainfall accumulation din ang naging dahilan ng mga pagbaha sa Isabela, Cagayan area, partikular ang Cagayan River at Pinakanawan River. Naging panganib din ito sa mga landslide-prone areas. At base sa tala naman ng Office of Civil Defense Region 2, kung isasama ang evacuees ng coastal areas, lumobo na sa mahigit 6,000 pamilya o kulang 20,000 katao ang maapektuhan ng mga magkakasunod na bagyo mula sa 362 barangays ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Mula ito sa riverbank, landslide-prone at coastal areas na unang tinamaan ng hangin, ulan at maging ng baha. Paniguro naman sila ng OCD, sapat ang pagkain, nakahanda ang lahat ng equipment, zero casualty ang target, basta ang paalala lamang nila sumunod sa abiso ng gobyerno. Sheila? Maraming salamat, Benji Durango. Inilunsad ng provincial government ng Misamis Occidental ang cheap rice for Misamison. Maaari namang bumili ang kada pamilya ng tig 5 kilo ng bigas sa halagang 43 pesos. Ang detalye sa balitang pambansa ni Jam Rucat mula PIA Region 10. Inilunsad ng provincial government ng Misamis Occidental ang Cheap Rice for Misamisnon o BBM Ascenso Rice Program sa Ascenso Trade Fair sa Oroqueta City upang makabili ng murang bigas ang mga pamilya roon. Bawat pamilya ay maaaring bumili ng tig 5 kilo ng bigas sa halagang 43 pesos per kilo. Ang programa ay batay sa kadiwa ng Pangulo Initiative ng tanggapan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Layunin nitong matiyak na matatag ang supply ng pagkain at mabigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka na direktang magbenta ng kanilang mga produkto sa mga consumer. Isa si Joseph sa mga bumili ng murang bigas. Ayon sa kanya, nakatipid siya ng 17 pesos sa bawat kilo ng bigas na binili niya sa Ascenso Trade Fair. Alipay kong dako nga nakapalit ko yung bugas nga 43 ang kilo. Sa na sa market ang gipalit 58 ang kilo kag 60. Karon nakalipay kong dako nga nakatipid ko anay. Kasalukuyang ipinapatupad din ng gobyerno ng probinsya ang Ascenso Rice Farmers Full Assistance Program na kasama ang suporta sa paghahanda ng lupa, pamamahagi ng libreng seeds at fertilizers at financial assistance. Kini ato yung gi-align sa desire sa atong presidente Bongbong Marcos nga ang presyo sa bugas moubos, align with his program sa rice ratification law nga mga rice farmers matagaan og igo nga suporta para motaas ang ilang abot aron motaas pod ang ilang income with low production cost. Ang pamahalaang panlalawigan ay bumili ng bigas sa presyong mas mataas ng piso hanggang 2 piso kumpara sa presyo sa pamilihan. Nakatulong ito sa hamon mula sa sabay-sabay na pag-ani na maaaring naging dahilan ng mababang presyo ng bigas. Sa paraang ito ay sigurado ang patas na presyo para sa mga magsasaka at mga consumer. Mula sa Philippine Information Agency Region 10, Jam Rucat para sa Balitang Pambansa. Ay kakabsat nga narayat kaslanay pang Panguluan ti Pangulo ti Pilipinas agigip iti taray nga napinta takil tinak panagyaman ti panakikat dagiti nagadunga utang. Ito ang kantang inialay ng 79 na taong gulang na si Salvador Marugay Sr. para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa si Tatay Salvador sa mga personal na inabutan ng Pangulo ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM sa makasaysayan na pinakaunang pagpapamudmud nito sa mga Agrarian Reform Beneficiary noong July 19, 2024 sa Lingayen, Pangasinan. Agyam-yaman ako. Iti pangiding tituray ti Pilipinas. Tati utang ko na ikat. Inikat niya po Presidente Bongbong Marcos. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1.
Itinurn over ng DSWD ang bagong health center na inaasahang magbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Cotabato. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Matuliano ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant. Nagsagawa ng turnover ceremony para sa isang bagong health center ang Department of Social Welfare and Development sa Barangay Gambodes, Arakan, Cotabato. Nasa halos 1.4 million pesos ang inilaang pondo ng kagawaran para sa proyekto sa ilalim ng Kalahi Seeds Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay Community Driven Development Program. Ang pasilidad ay inaasahang mas magpapabuti sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lugar na isang geographically isolated and disadvantaged area o GIDA. Nagpasalamat yun po ako sa labi na yun sa itong staff sir sa Kalahi. Lugar yung minangandoy nga patukod may kaning ingunani kagwapong legislative sir. Tapos matabangan po ang kanang mga kuwan sa among barangay katong nanginahanglan sa ilang panglawas, mayong panglawas sir na ang tanan yun sir, katong mga natigulang, mga batanon, mga bata, ang tanan yun sir. Samantala, nagpasalamat naman ang isang opisyal ng DSWD sa kooperasyon ng lahat ng sektor ng pamayanan upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Dapat po nagkakaisa ang barangay. Napaka-importante po nun. Nagtutulong-tulungan po at para nakukuha natin yung sentimento ng bawat sitio at saka bawat purok, na-address natin yung problema nila at napoponduhan yung mga proyektong dapat para sa komunidad. Sa mga darating na araw, iba pang mga proyekto ng Kalahi Seeds ang nakatakdang i-turnover sa iba't ibang komunidad sa SOC Sergeant Region. Mula sa Philippine Information Agency SOC Sergeant, ako si Christian Matuliano para sa Balitang Pambansa. Pinuri ng Department of Budget and Management ang inilabas na Administrative Order No. 26 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong bigyan ng libreng bigas ang mga military at uniform personnel. Ipapamahagi ang tulong sa bigas mula Disyembre 2024 hanggang Marso 2025 sa mga itinalagang bodega ng National Food Authority. Ang supply ng bigas na kinakailangan para sa mga programa ay kukunin mula sa mga lokal at kasaling magsasaka ng programang Kadiwa ng Agriculture Department. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, maganda ang programang ito dahil hindi lang mga military at uniform personnel ang matutulungan, kundi pati na rin ang ating mga lokal na magsasaka. Inaresto at ikinulong sina dating Police Colonel Royina Garma at anak niyan si Angelica Garma Villela sa San Francisco, USA noong November 7 ayon sa ulat ng Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagtugon ng pamahalaan sa iligal na droga sa bansa. Yan ang tinalakay ng punong ehekutibo sa isang pulong kasama ang DOJ, DILG, PIDEA at PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagaman tutugunan pa rin ang talamak na paggamit ng iligal na droga, nais-anya ng Pangulo na mas palakasin ang pagsugpo sa supply ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay sa pamamagitan ng pagsawata sa mga drug cartel. Chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. The personalities have been identified. I am not at liberty to discuss it. Hindi ko pwede muna sabihin. Isa raw sa tututukan ngayon ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City na pangunahing pinagkukunan umano ng iligal na droga. Giit ni Remulla, nasa 200 high-valued personnel ang natukoy sa loob ng piitan na kasalukuyan ng iniimbestigahan. Mas high-tech rin anya ang mga ito ngayon, lalo't gumagamit na ang mga ito ng cryptocurrency. Plano na anyang ilipat ang mga ito sa isang high maximum security facility para matigil na ang kanilang koneksyon sa paglipanan ng illegal na droga. Safe to say it will be the most secure facility yet built, and yung communication lines sila will be totally cut. Pero bakit nga ba talamak pa rin ang sirkulasyon ng droga sa loob ng penal farm? Systemic na yung problema sa loob ng Muntinlupa. So they're trying a new approach. Kahit anong gawin nila after, isi-sweep nila after 2 weeks, lahat may telepono na naman. So, evidently, there's something wrong within the system. And changing personnel is not the answer. You have to change the location, change their availability, change their accessibility para yung communication to the outside world is curtailed.
So, ayun ang ginagawa. Isa rin daw sa pinatututukan ngayon ng Pangulo ang point of entry ng mga illegal na droga sa bansa, kabilang na ang Manila International Container Port. Mas paiigtingin daw ang pakikipagtulungan ng mga ito sa mga foreign anti-drug entities gaya ng USDA para maiwasan na ang pagpasok ng droga sa bansa. Kinumpirma naman ni Remulla ang pagkakadeport ni retired Police Colonel Royima Garma matapos itong magtungo sa Estados Unidos at mapag-alaman ng mga airport authority doon na nakansela ang visa nito at ng kanyang anak na babae. Inaasikaso na raw sa ngayon ng Philippine Bureau of Immigration at Immigration and Naturalization Service ng US ang pagbabalik bansa ni Garma. We don't even know why Garma's visa was canceled. Apparently, the US flagged her and na-cancel yung mga visa nila. Kasi yung pati anak hindi pinapasok eh. Pareho silang upay yung pinauwi dito. As far as I know, pauwi pa lang. Pauwi pa lang sila dito. Kailan ang dating, sir, expect? I think tomorrow ang flight na kukunin nila. Didiretso raw ng Senate Detention Facility si Garma pagdating sa bansa dahil siya ay isang state witness. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Palalakasin ng Local Government Unit o LGU ng Cebu City ang pagpapatupad ng ordinansang No Permit, No Caroling. Ito ay upang maiwasan ang abala sa publiko at makatulong sa pagsugpo ng mga insidente ng pagnanakaw sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza mula PTV Cebu. Bit-bit ang harmonika, nilapitan ng lalaking ito mga pasaherong sakay ng jeep at nanghingi ng pera habang nagpapatugtog. May kasama pa siyang lalaki na nasa kabilang jeep naman na namamalimos. Nang ating sinubukang lapitan para makausap ay kumaripa sa paglalakad palayo ang lalaki. Okay lang, boss. Manguta na tagamay. Habang kausap namin ng isang konduktor ng jeep ay biglang sumulpot ulit ang lalaki at nanghingi ng pera sa mga pasahero. Kanina na yung mami, marapasagdan. Bahala na sila diha, kuha na sila kayo. Magtungan mo kayo. Sige. Ayon kay Aling Josephine, miyembro ng Bajau community ang lalaki. At ganito ang eksena halos araw-araw tuwing madadaan sila malapit sa downtown area ng Cebu City. Pasok ko eh. Wingon ko nga, nganong manaygon mo nga. Gidili man na ang pagpanaygon sa jeep. Kamakailan lang, inanunsyo ng LGU ng Cebu City ang pagpapaigting sa City Ordinance 1361 o Anti-Mendicancy Ordinance na nagbabawal sa street caroling. Magbibigay naman ng permit, pero para lamang ito sa mga nangangaroling para sa mga fundraising project. And you will know this legitimate. These are organizations such as Lions Club, mga civic organizations na mga akadema ni, mga students, no? So we have really to make that distinction. And I think it's very obvious what the distinction will be. Hati naman ang opinyon ng publiko patungkol sa ordinansa. If ever na mangayo ninyo kay tagaan ninyo makausa. Mas maayo po na ingana. Uy, kanang no permit, no caroling kay. Kung di sila matagaan, usay ang mga estudyante, pamirahon ng buhok, kung ay pagkaon, birahon sa dila. Ayon sa LGU ng Cebu City, ngayon na papalapit na ang Kapaskuhan ay mas paiigtingin nila ang monitoring sa mga seasonal carolers o itong mga nangangaroling sa mga kalsada at pati na sa loob mismo ng mga PUJ. Sa ngayon, isinusulong ng lokal na pamahalaan ang information dissemination tungkol sa ordinansa. Pagmumultahin ng mga otoridad ang mga mahuhuling mendicants habang bibigyan naman ng citation o papatawan ng community service ang mahuhuling nagbigay. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pilipinas, 43 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.